even in this bad weather, God has protected us safely. Kahit na hindi maganda ang panahon, pero pinotektahan tayo ng Panginoon. Yeah, I thank God for giving us space and health to come to this worship. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pananampalataya para pumunta dito at i-worship siya. I declare in Jesus' name that the power of His victorious blood will be real in our lives today. Idinideklara ko sa pangalan ni Jesus na ang kapangyarihan ng matagumpay na dugo ni Jesus ay maging totoo, makatotohanan sa ating buhay ngayong araw na ito. Yeah, throughout the month of August, we are sharing the series Blood of Victory. Sa buong buwan ng Agosto, ang series na tinatalakay natin ay ang dugo ng tagumpay. Yeah, in the first week, we learned about the spiritual warfare. Noong unang linggo, natutunan natin tungkol sa espiritual na digmaan. Yeah, this world is not only what we can see with our eyes. Ang mundong ito ay hindi lamang yung nakikita ng ating mga mata. The invisible spiritual world truly exists. Mayroong mundo na hindi natin nakikita, yung invisible na spiritual na mundo. Yeah, and the spiritual world is directly connected to our daily life. At ang espiritual na mundong ito ay konektado sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. It affects everything we do. Naapektuhan ito ang lahat ng ginagawa natin. That is why we must always stay awake spiritually. Kaya nga kailangan tayo ay parating gising ang ating mga espiritual na mata. Yeah, we must stand on God's side and win the battle. Kailangan tayong tumayo sa panig ng Diyos at ating magkaroon tayo ng tagumpay dito sa labanan na to. Amen. 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 In the second week, Pastor Charlie shared about the people of faith in the Old Testament. Noong pangalawang linggo naman, isinare naman ni Pastor Shaolin yung mga taong may pananampalataya doon sa Lumang Tipan. They held on tightly to the promise of Jesus who was to come. Talagang kumapit sila ng matindi doon sa pangako ng Panginoon na may darating na Jesus. Even though they could not see Him yet, they believed in the promise of the Messiah's victory. Kahit na hindi pa nila nakikita si Jesus, nanampalataya sila, naniwala sila na darating ang panahon na darating siya at magiging matagumpay ang Mesiya na ito. Yeah, they kept their faith until the very end. Kumapit sila sa kanilang pananampalataya hanggang sa dulo. Yeah, this is just like our faith today as we wait for Jesus to return. Ganon din naman yung pananampalataya natin ngayon habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yeah. I proclaim that we will shine the light of heaven with the same unshakable faith as those believers of the Old Testament. Pinuproklama natin na tayo ay ipagniningning natin ang ilaw ng langit ng mayroong kaparehas na pananampalataya, yung hindi natitinag na pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng mga tao noong Lumang Tipan. Amen. 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 Yeah. Today is our third week. Ngayon naman po ay ang ating pangatlong linggo. The title of the sermon is Life Exchanged for Death, the Already Won War. Ang title naman po ng ating sermon ngayong araw na ito ay ang buhay na ipinalit sa kamatayan at ang digmaan na naipanalo na. Jesus is at the center of every victory. Si Jesus ang nasa gitna ng bawat tagumpay. He was promised as the Messiah. Siya po yung ipinangakong Mesiya. He came to this earth and won the victory. Siya po ay pumarito sa mundong ito at nanalo siya. Siya po ay nagtagumpay. And He will come again to complete our salvation. At babalik po ang ating Panginoong Jesus upang kumpletuhin ang ating kaligtasan. Yeah, listen carefully. Right after Adam fell into sin, God made a great promise in Genesis 3:15. Makinig po tayo ng mabuti. Pagkatapos pong magkasala ni Adan, ay nangako po ang Diyos ng isang napakalaking pangako noong sa Genesis 3:15. Yeah, He promised that the offspring of the woman would crush the head of the serpent. Nangako po ang Diyos na yung supling, yung magiging anak, supling nung babae, si Eva, ay ang dudurog sa ulo ng ahas. Yeah, and when the right time came,
the king of the universe came down to this earth as a small and helpless baby. At sa tamang pagkakataon, ang hari ng kalawakan ng mundong ito ay bumaba dito sa ating mundo bilang isang maliit na sanggol. Jesus came in human flesh for two clear purposes. Si Jesus po ay pumarito sa mundo natin dahil sa dalawang napakaliwanag na layunin. First, to save us from eternal death after we walk away from God. Ang una po ay upang iligtas tayo mula sa walang hanggang kamatayan dahil sa pagtalikod natin sa Diyos. Second, to confirm the charges against Satan, silence his accusation, and judge him forever. Ang pangalawa nampong layunin ng pagparito ni Jesus ay upang kumpirmahin yung parusa laban kay Satanas at upang patahimikin ang mga akusasyon ni Satanas at siya ay hatulan magpakailanman. Yeah, 1 John chapter 3 verse 8 says, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ang sinabi po sa 1 John 3:8, naparito ang anak ng Diyos upang sirain ang mga gawa ng diablo. Yeah, we chose to turn away from God and became sinners. Pinili po nating tumalikod sa Diyos at tayo'y naging mga makasalanan. As Romans chapter 6 verse 23 says, the wages of sin is death. Ang sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Because human beings sinned, Satan had legal grounds to accuse and condemn us before God. Dahil po ang tao ay nagkasala, nagkaroon po ng legal na batayan si Satanas upang ang tao ay akusahan at hatulan sa harap ng Diyos. That's why in the Old Testament, it sometimes looked like Satan was fighting God on equal ground. Kaya po noon sa Old Testament, para bang si Satanas at ang Diyos ay naglalaban na parang pantay lamang ang labanan. Yeah, we see this in the book of Job. Makikita po natin to doon sa Book of Job. Yeah, in Job chapter 1, when Satan accuses Job, it looks like God handlessly hands Job over to him. Makita natin doon sa chapter 1 ng Job, nung inakusahan ni Satanas, si Job, para bang makikita natin doon na parang walang magawa ang Diyos at binigay niya lamang sa kamay ni Satanas si Job. But please do not misunderstand. Pero wag po natin sana tong ma-misunderstand. Satan can never be an equal match for God. Kahit kailan ay hindi magiging kapantay ni Satanas ang Diyos. God is almighty. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He can crush Satan at any moment with his overwhelming power. Kaya pong durugin ng Diyos si Satanas kahit kailan, kahit anong sandali sa pamamagitan ng kanyang napakatinding kapangyarihan. Then, why didn't God destroy Satan's accusations right away? Pero bakit ba hindi sinira ng Diyos yung akusasyon ng diablo kaagad-agad? Because the full justice of God had not yet been fulfilled through Jesus Christ. Ang dahilan po ay dahil ang kumpletong hustisya ng Diyos ay hindi pa po natutupad sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Man had sinned by free will, and the debts of the sin had not yet been paid. Ang tao po ay nagkasala sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapasya. Siya'y nagdesisyon at ang kabayaran po ng kasalanang ito ay hindi pa po nababayaran noong panahon na yon. Yeah, therefore, by His holy law of justice, God allowed Satan's accusations for a time. Kaya po sa pamamagitan ng banal na batas at hustisya ng Diyos, pinayagan niya po na akusahan ni Satanas noon sa panahon na yon. Yeah, what if God simply forgave our sins without paying the price? Papaano po ba kung pinatawad na lang ng Panginoon yung kasalanan natin nang hindi niya pinagbabayaran yung bayad para sa kasalanan? Satan would accuse God, claiming that God is not truly just. Aakusahan po ng diablo ni Satanas ang Diyos. Sasabihin niya, ang Diyos ay hindi makatarungan.
So our righteous God decided to pay the full price himself so that Satan could never say a single word. Kaya po ang ating matuwid na Diyos ay nagdesisyon na bayaran ng buo yung kasalanan natin para si Satanas ay walang masabi kahit anong pag-aakusa sa Diyos. As Romans 3:26 says, God did this to demonstrate his justice so that he might be just and the one who justifies those who have faith in Jesus Christ. Sinabi po sa Romans 3:26, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid sa panahong ito. Sa gayon, ipinapakita niyang siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa sinumang sumasampalataya kay Jesus. Yeah, that is why God's Son took on weak human flesh and came into this world. Kaya nga po, bumaba ang anak ng Diyos na si Jesus dito sa mundong to na nagkatawang tao siya. Yeah, I want to read the main verse, Hebrews chapter 2, verse 14 to 15. Since the children have the flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Sinabi po sa Hebrews 2:14 to 15, dahil ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at nagkaroon ng laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang buhay dahil sa takot sa kamatayan. Amen. Amen. Jesus came in real human flesh and blood just like us. Dumating po si Jesus dito sa mundo natin at siya ay mayroong laman katulad nating mga tao at mayroong dugo. Yeah, however, Satan did not understand God's deep wisdom and plan of salvation. Ngunit hindi po naintindihan ni Satanas yung malalim na karunungan at plano ng kaligtasan. Satan could never fight God directly in heaven. Hindi po kayang makipaglaban ni Satanas ng harapan sa Diyos sa langit. So when he saw Jesus as a weak human being, he thought, Kaya nung nakita ni Satanas si Jesus bilang isang mahinang tao, ito po ang naisip ni Satanas. this is my golden chance to kill God. Ito na ang pagkakataon ko para patayin ang Diyos. So Satan constantly tried to trap Jesus Christ. Kaya nga po maraming beses na sinubukan ng Diablo na bitagin sa kasalanan si Jesus. In Matthew chapter 4, after Jesus fasted for 40 days in the desert, Satan tempted him. Sa Matthew 4 po, pagkatapos mag-ayuno ni Jesus ng 40 araw, siya po ay tinukso ng Diablo. He mocked Jesus and said, bow down to me, and I will give you all the kingdoms of this world. Kinutya ni Satanas si Jesus at ang sinabi niya, yumuko ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian ng mundong ito. Satan stirred up people to reject Jesus Christ and push him into danger. Inuudyukan po ni Satanas ang mga taong katulad natin na tanggihan si Jesus at itulak niya si Jesus sa kapahamakan. Jesus is God. Si Jesus ay Diyos. At any moment, he could have destroyed Satan with a single word. Kahit anong segundo po, kahit anong oras, kayang-kayang sirain ng Diyos ni Jesus si Satanas sa kanyang salita. But to save you and me, and Jesus walked the path to the cross in silence and obedience. Pero po para tayo ay iligtas ng Diyos, si Jesus ay naglakad sa landasin patungo sa krus nang siya ay tahimik doon at siya ay sumusunod sa kanyang Ama. As Satan filled the hearts of the crowd with hatred and anger, Pinuno po ni Satanas yung mga tao sa panahon ng yon ng puot at ng matinding galit kay Jesus. the crowd shouted, crucify him, crucify him. Sumigaw po ang mga tao, ipako siya, ipako siya. The invisible spiritual battle took over their minds and led to real-world result,
Pilate's death sentence. Yung espiritual na digmaan na hindi nakikita ay naganap po sa isip ng mga taong ito at ito po ay nagdulot ng nakikitang resulta. Yun yung pagkamatay ni Jesus sa kamay ni Pilate na binigyan siya ng death sentence. Just as Isaiah chapter 53 prophesied, Jesus took all our pain, our sickness, our sorrow upon himself. Katulad po nung sinabi sa Isaiah 53, pinrophesy po ito ni Prophet Isaiah, kinuha ni Jesus ang ating mga sakit, ang ating kapighatian at inilagay niya ito sa kanyang katawan. He hung on the cross and poured out every drop of his blood. Si Jesus po ay nabayubay sa krus at doon po ang bawat patak ng dugo niya ay ang dugo niya ay pumatak sa krus na iyon. The moment Jesus died, Satan must have cheered. Siguro po nung namatay si Jesus, nagsaya ang kaaway si Satanas. I finally killed God. Sa wakas, napatay ko din ang Diyos. I won. Nanalo ako. Now I am the true king of this world. Ngayon, ako na ang tunay na hari ng mundong ito. But that was Satan's greatest mistake. Pero yun po ang pinakamalaking pagkakamali ni Satanas. Yeah, I want to read the 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 8. We declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understand it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Ang ipinapangaral namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na nooy natatago, ngunit itinalaganan niya para sa ating ikararangal bago pa likhain ang sanlibutan. Walang sino man sa mga pinuno ng mundong ito ang nakaunawa sa karunungang yon, sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. As Colossians 2:15 tells us, Jesus stripped all the powers of darkness of their authority. Sinabi po sa Colossians 2:15, tinanggal po ni Jesus ang kapangyarihan at otoridad ng kadiliman. Through this death and resurrection, He won the absolute victory. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, siya po ay nanalo ng kumpletong tagumpay. Because Jesus paid our full debt with His life, Satan lost all legal right to drag us to hell. Dahil po binayaran na ni Jesus ng buo ang ating sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang ating kaligtasan, si Satanas po ay nawalan ng karapatan. The blood of Jesus, Nawalan ng karapatan upang tayo ay kaladkarin sa impyerno. the blood of Jesus is the proof of our full redemption and the final judgment against Satan. Ang dugo ni Jesus ay ang katibayan ng ating kompletong pagtubo sa atin ng Panginoon. At ito yung huling hatol para kay Satanas. That's why the thing the devil fears the most in this universe is the blood of Jesus Christ. Kaya po yung kinatatakutan talaga ni Satanas dito sa mundong ito ay ang dugo ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Yeah, dear SF family, Mahal kong SCF family, there is only one condition for this victory to become real in our lives. isa lamang po ang kondisyon para maging tagumpay natin sa buhay natin, ang tagumpay ng Panginoong Jesus. Yeah, we must truly believe in the power of Jesus' sacrifice and victory on the cross. Kailangan po tayong tunay na maniwala sa kapangyarihan ng sakripisyo at tagumpay ni Jesus sa krus. Yeah, God gave us free will. Binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan na magpasya. Yeah, if we do not believe in Jesus' victory and instead stay trapped in sin, fear, and despair, Kung tayo po ay hindi maniniwala sa tagumpay ni Jesus at tayo'y magpapatuloy sa pagbitag sa atin ng kaaway sa kasalanan, sa takot, sa kawalan ng pag-asa,
Satan will still try to deceive and oppress us. Si Satanas po ay talagang lilinlangin tayo at tayo ay pahihirapan niya. However, no matter how much Satan accuses us, when we confess our faith in the blood of the cross, Pero po, gaano man tayo akusahan ni Satanas, kung tayo po ay magko-confess, sasabihin natin yung pananampalataya natin doon sa dugo ng Panginoong Cruz, na Panginoong Diyos sa krus, God rescues us from Satan's grasp based on our confession. ililigtas po tayo ng Diyos mula sa kamay ni Satanas base sa ating confession. Yeah, I want to declare Romans chapter 8, the verse 33 to 34. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemned? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos mismo ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Jesucristo ba? Siya ang namatay at muling binuhay at ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Amen. 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 When we hold up the blood of Jesus and boldly proclaim His victory, the devil trembles and flees. Kapag po tayo'y nang pinanghawakan natin ang dugo ng Panginoong Hesus at matapang nating ipinroklama ang kanyang tagumpay, matatakot po ang diablo at siya ay lalayo sa atin. Yeah, Revelation 12:11 says, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Sa Revelation 12:11 po, nagtagumpay sila laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagpapatotoo. Amen. Amen. When SF Church proclaims the blood of Jesus every Sunday, it is not just a religious routine. Sa tuwing pinoproklama po natin bilang church ang dugo ng Panginoong Hesus tuwing linggo, hindi lamang po ito routine na ginagawa natin tuwing linggo. This is our real weapon of warfare in an invisible battle. Ito po ang ating tunay na sandata sa labanan na nangyayari ngayon sa himpapawid na hindi natin nakikita. It is a real declaration of war that crushes the enemy. Ito po yung tunay na deklarasyon natin ng paglaban na dumudurog sa ating kaaway. According to how strongly we believe in the blood of the cross, the complete victory of the spiritual realm will show up in our daily lives. Sa pamamagitan po ng matinding paniniwala natin, kung gaano katindi yung paniniwala natin sa dugo ng Panginoong Hesus sa krus, ganun din po ang tindi ng tagumpay o victory na mararanasan natin sa spiritual na realm o area. At ito po ay makikita sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Amen. Amen. Yeah, could you stand up please? Tayo po tayo lahat.